game na. Pa. May isang bansa sa Music malayong silangan, piranggalan sila. perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tilak bulaklak ay namumukadkad. Bangon pir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin ng unang panahon. Tumindig ka, inulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlika ng antas at Okay, mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sa ating lahat mga subscriber, welcome po kayong lahat. At muli, samahan nyo kami sa pagpapatuloy sa pag-aaral ng Torah. At ngayon po ay ating tatalakayin ang aklat ni Job. So, hinahanap po namin ang genealogy ni Job, ngunit wala po itong malinaw na nakasaad sa Torah maging sa mga extra-biblical references. Pero minsan lang po namin na nabasa ang kanyang pangalan sa aklat ng Jasher na mayroong pangalan na Job na naging advisor ni Paraon. So hindi lang po namin ma-confirm kung ito bang si na Job na ating tatalakayin ay iisa doon sa Job na naging advisor ni Paraon. So sa panahon po ng mensahero, nung sinisimula namin itong aklat na ito, ay unang tanong niya, kilala niyo ba si Job? So parang nagtinginan kami, sino nga ba sino nga ba nakakakilala kay Job? Kasi walang nakasulat sa kanyang genealogy. So ang sabi niya, siguro fiction ang book na ito kasi hindi natin makita ang genealogy niya. Pero sa aking pong pagsasaliksik, etong si Job ay ina-associate nila ayon doon sa mga description na isa siyang descendants ni Esau na galing sa angkan ni Edom. So Edomites daw siya. Pero hindi natin ma-confirm kung Edomites ba talaga siya. Kasi ang pinaka-highlight po ng aklat na ito ni Job ay yung kanyang righteousness na talagang masyado siyang mitikuloso pagdating sa righteousness. Ay, loyalty niyan. Oo, tsaka yung loyalty niya sa alahayam. Kaya samahan niyo po kaming muli upang May dagdag ko lang, oo, sis. May okay. dagdag ko lang, sis. Kasi, ah, ah, tatandaan ko, ito ang aklat na huling yung niya, huling nung magpaalam siya, huling billing niya Oo, sa ating oo. sa Oo. ating abogada na kayo mga revisionist, i-reviewin nyo ang aklat ni Job. So, medyo matagal ko itong ni-review, hindi ko talaga mag-gets kung anong ibig niya Oo. sabihin. Mm. Then bigla na lang, yung ginawa sa kanya, kasi yung ginawa kay Job, ginawa din sa kanya. Inaccuse siya Mm. ng Oo. unrighteousness ng mga malalapit sa kanya. So Oo. yun pala ang kanya, kasi yun ang gist ng story. Kasi nung binabasa, tanda ko ako nagbasa niyan, Oo. tinanong niya, anong sinasabi ng mga kaibigan ni Job? Tapos ako Oo. rin ang sumagot, sabi ko, ina-accuse siya ng unrighteousness ng Oo. kanyang mga close friend. Tapos, Mm. sige, proceed. Sabi niya, kunti, wala siyang masyadong Oo, hindi niya konumento. Ngayon, masyadong kaya lang, oo, oo, dinescribe sa atin. Pero oo, narinig ko ito, or lahat tayo nakarinig na kinuwento niya in one Sabbath na
ang mga kaibigan ni Job ay mga devil's advocate, 'di Oo. ba? Kaya pala, pinare-review niya Oo, kaya ang pinapa-review Book niya. of Job nung yun ang huling habilin niya dun sa Oo. God. So, at tagal ko ni-review ko yan, sabi ko, hindi ko makita yung pala, yung totality, yung Gisner story ay mangyayari Oo. sa kanya. Okay. Pero exciting tong So, exciting na ang aklat na ito, oo, yung 'di kanilang ba? sagutan, Oo, no? yung Which kanilang is tama, sagutan. ang gagaling ng mga ng mga kaibigan yan, ang galing Mm. kung medyo mahina-hina ang mo, madadala ka talaga. Kung hindi Mm. talaga buo ang loyalty mo sa Oo. alahayam, medyo At madadala ka saka talaga kung sa mahina ang sarili nila. discernment mo, talagang paniniwalaan mo yung mga kaibigan ni Job, Oo. 'di ba? Pero dyan ang medyo exciting, no? Oo, yun ang exciting Nag-abogado. part. Oo. At saka isa pang exciting part dito sa aklat na to, yung conversation ni Job sa alahayam, 'di ba? Na Mm-mm. talagang sumasagot si At saka Hawa. yung Mm. batang pinadala ng Oo. alahayam. Sino kaya yung batang yun? Anyway, basahin natin ang Okay, so pagkakataon simulan ito. na natin ang exciting na aklat ni Job. Okay na ba ang signal Kabanata ko? O 1. si Smelia? Okay, sis Maria, Opo. Kabanata 1. Kabanata, ang katapatan ni Job. Kabanata 1. Hinamon ni Satanas si Yahawa. Sa lupain ng Uz, may isang lalaki na ang pangalan ay Job. Ang lalaking ito ay walang kapintasan at matuwid. Siya ay may takot kay Yahawa at umiiwas sa kasamaan. Siya ay may 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. At siya ay may 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 pares ng baka, at 500 asno. Bukod dito, siya ay may malaking bilang ng mga tagapaglingkod. Siya ang pinakadakilang tao sa lahat ng mga tao sa silangan. Ang kanyang mga anak ay nagdaraos ng mga piging sa kani-kanilang bahay tuwing kanilang kaarawan at inaanyayahan nila ang kanilang 3 kapatid na babae upang kumain at uminom kasama nila. Kapag tapos na ang pagdiriwang, si Job ay naghahanda para sila ay dalisayin. Maagang-maaga, siya ay naghahandog ng isang handog na susunugin para sa bawat isa sa kanila na iniisip. Marahil ang aking mga anak ay nagkasala at sumumpa kay Yahawa sa kanilang mga puso. Ito ay palaging ginagawa ni Job. Isang araw, So, ang mga ma makalangit ano na ko lang, nilalang ay nakita kay ang sabi Yahawa at si ng Satanas ay mensahero, sumama rin sa kanila. Oo, sis, excuse muna ha. Sinabi May ni comment lang Yahawa kay si Satanas, oo, saan ka na? Sumagot si Satanas ang sabi ng, kay Yahawa. Bakit taas ko? ano ko lang, kasi Mula tuwing sa magpa-party paglilibot sa yung mga buong anak mundo niya, ng pabalik-balik. Sis Maria, may comment lang si sis salty. Oo. Ito kasi nag-comment lang ang mensahero dito. Kasi sabi niya, gusto ko lang yung mga sinabi ng mensahero sa aklat na to eh. Sinabi niya, tuwing magpa-party May yung mga taas anak po, ni Job, sis. oo, tuwing magpa-party yung mga anak ni Meron. Job, kinabukasan, nag-aano siya, nag-burnt Walang offering Oo, o sin internet. offering. sinahandog. So, ibig sabihin, Pakitaas po. baka daw saserdote si Job. Pero Oo. base sa napag-uralan natin nung sa Judges and na kahit ang mga elder pwede Sis, pakitaas po yung screen. nag-offer. Wait lang sis ha, kasi nagsasalita pa si Salty.
Oo, baka daw saserdote si Job kasi nagbe-birth offering siya para sa kanyang nagsisin offering siya para sa kanyang mga anak. Kasi Oo. baka nga Ng naman, araw. okay, 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 be blessed. Mula sa Sige, sige. paglilibot sa buong mundo ng pabalik-balik. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Satanas, naisip mo na ba ang aking lingkod na si Job? Walang katulad niya sa mundo. Siya ay walang kapintasan at matuwid. Isang lalaki na may takot sa akin at umiiwas sa kasamaan. Sumagot si Satanas, natatakot ba si Job sa iyo nang walang dahilan? Hindi mo ba siya binakuran ng proteksyon, pati na ang kanyang sambahayan at lahat ng kanyang ari-arian? Pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay, kaya't ang kanyang mga hayop ay dumami sa buong lupain. Ngunit ngayon, hayaan mong iunat ko ang aking kamay at saktan ang lahat ng kanyang pag-aari at tiyak na susumpain kanya sa iyong harapan. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, sige, ang lahat ng kanyang pag-aari ay nasa iyong kapangyarihan, ngunit siya ay huwag mong sasaktan. Pagkatapos, si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. Isang araw, habang ang mga anak na lalaki at babae ni Job ay nagdiriwang at umiinom ng alak sa bahay ng panganay na kapatid, may isang tagapaglingkod na lumapit kay Job at nagsabi, ang mga baka ay nag-aararo at ang mga asno ay nanginginain sa malapit, nang biglang salakayin sila ng mga sabiyan at ninakaw ang mga ito. Pinatay nila ang mga tagapaglingkod at ako lamang ang nakaligtas upang ibalita ito sa iyo. Habang siya ay nagsasalita pa, may isa pang tagapaglingkod na dumating at nagsabi, isang kidlat mula sa langit ay bumagsak at sinunog ang mga tupa at ang mga tagapaglingkod at ako lamang ang nakaligtas upang ibalita ito sa iyo. Habang siya ay nagsasalita pa, may isa pang tagapaglingkod na dumating at nagsabi, ang mga Chaldean ay bumuo ng 3 pangkat at sumalakay sa iyong mga kamelyo at ninakaw ang mga ito. Pinatay nila ang mga tagapaglingkod at ako lamang ang nakaligtas upang ibalita ito sa iyo. Habang siya ay nagsasalita pa, may isa pang tagapaglingkod na dumating at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay nagdiriwang at umiinom ng alak sa bahay ng panganay na kapatid. Nang biglang may malakas na ipo-ipo na galing sa disyerto at tumama sa 4 na sulok ng bahay. Bumagsak ito sa kanila at sila ay namatay at ako lamang ang nakaligtas upang ibalita ito sa iyo. Nang marinig ito ni Job ay tumayo at pinunit ang kanyang damit at inahita ng kanyang ulo. Pagkatapos siya ay lumuhod sa lupa at sumamba at sinabi, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina Mahirapan. at hubad din akong aalis. Si Yahweh ang nagbigay at si Yahweh ang kumuha. Purihin ang pangalan ni Yahweh. Sa kabila ng lahat na nangyari, si Job ay hindi nagalit kay Yahweh at nanatiling tapat. Yada. Pagkatapos siya ay nagpatira pa. Kabanata 2. Pangalawang hamon ni Satanas kay Yahweh. Sa ibang araw, ang mga makalangit na nilalang ay muling nagpakita kay Yahweh. At si Satanas ay sumama rin at humarap sa kanya. At sinabi ni Yahweh kay Satanas, saan ka nagmula? Sumagot si Satanas kay Yahweh, mula sa paglilibot sa buong mundo ng pabalik-balik. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Satanas, ano ang iyong nalaman tungkol sa aking lingkod na si Job? Walang katulad niya sa mundo.
Siya ay walang kapintasan at matuwid. Isang lalaki na may takot sa akin at umiiwas sa kasamaan. At nanatili pa rin siyang matuwid kahit na hinayaan kong sirain mo ang lahat ng kanyang pag-aari ayon sa iyong hamon sa akin. Sumagot si Satanas, balat para sa balat. Ibibigay ng isang tao ang lahat ng kanyang pag-aari para sa kanyang sariling buhay. Ngunit ngayon, hayaan mong iunat ko ang aking kamay at saktan ang kanyang laman at buto, at tiyak na susumpain ka niya sa iyong harapan. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, sige, siya ay nasa iyong mga kamay, ngunit huwag mo siyang papatayin. Kaya si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh at pinahirapan si Job ng masasakit na mga pigsa mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Pagkatapos kumuha si Job ng isang piraso ng basag na palayok at pinangkayod ito sa kanyang sarili habang siya ay nakaupo sa gitna ng mga abo. Sinabi ng kanyang asawa sa kanya, nananatili ka pa bang tapat sa iyong alahayam? Sumpain mo si Yahweh at mabuhay ka. Sumagot si Job, nagsasalita ka tulad ng isang hangal na babae. Dapat ba nating sisihin si Yahweh sa mga paghihirap na dinala ni Satanas sa atin? Sa lahat ng ito, si Job ay hindi nagkasala sa kanyang mga sinabi. So, ibig sabihin Ang dito, tatlong alam ni tagapagsalita ng Diablo. Alam ni Ikatapos, Job ang tatlong kaibigan ni Job ay na si nabalitaan Satanas ang ang nag-ano sa tungkol kanya. sa kanyang paghihirap. Sina Eliphaz na Temanite, Bildad na Shohite, at Sopar na Naamatite. Sila ay dumating at pinagdusa si Job. Nagkasundo sila na kutyain, tuksoin at paghinain ang loob ni Job sa gitna ng kanyang matinding pagdurusa at pigati. Nang makita nila siya mula sa malayo, halos hindi nila siya makilala. Pinunit nila ang kanilang mga damit at nagwisik ng alikabok sa kanilang mga ulo bilang pagpapakita ng pakikiramay. Pagkatapos, pinahirapan nila si Job sa loob ng 7 araw at 7 gabi na pinipighati ang natitirang hibla ng kanyang pananalig. Yada. Sis Maria, Kabanata 3. Sis Maria, Ang naririnig paghihirap mo at kami? pagtitiis ni Job. Sis Maria, Pagkatapos nito, binuksan ni Job ang kanyang bibig sa kalungkutan at sinumpa ang Naka-headphones araw ng daw siya, kanyang sis. oo kapanganakan. nga, hindi yata tayo Huwag naririnig. mo Sinabi muna niya, galaw. Huwag mo muna galaw. sumpain ang araw na ako ay Ehersisyo na lang. pinanganak. Ang araw na iyon ay dapat sana ay nawala na ang gabing sinabing isang lalaki ay pinanganak. Ang araw na iyon ay dapat sana ay naging kadiliman. Sana ay hindi ito pinansin ni Yahweh upang walang liwanag na suminag dito. Dapat sana ay nilamon ito ng mapanglaw at ganap na pakitaas po. Sis Maria, naririnig mo kami? Sis, naririnig mo kami, Sis Maria? Mute, ano ka ba? Pakitaas sis. Hindi nga tayo naririnig, mga kapatid. So, hindi tayo pwedeng mag-comment kasi hindi niya tayo naririnig. Dapat sana ay nilamon ito ng mapanglaw at ganap na kadiliman. Dapat sana ay malamig na kadiliman ang pumigil sa gabing iyon upang hindi na ito naisama sa mga araw ng buwan at taon. Ang gabing iyon ay dapat sana ay tigang.
Walang sigaw, walang sigaw ng kagalakan na narinig dito. Yaong mga sumusumpa sa mga araw ay dapat sana ay sinumpa ang araw ng aking kapanganakan. Silang handang gisingin ang libyatan. Ang mga bituin sa umaga nito ay dapat sana ay nagdilim. At ang unang sinag nito ay hindi sana sumikat sapagkat hindi nito sinarhan ang mga pinto ng sinapupunan upang itago ang paghihirap mula sa aking mga mata. Bakit hindi ako naglaho sa aking kapanganakan at namatay nang ako ay lumabas sa sinapupunan? Bakit may kandungan na tumanggap sa akin at mga dibdib na napasuso sa akin? Sana ay nagpahinga ako ng payapa kasama ng mga hari at pinuno na ang mga tahanan ngayon ay guho na, o kasama ng mga prinsipe na dating may ginto at mga bahay na puno ng pilak. O bakit hindi ako inilibing sa lupa tulad ng isang patay na ipinanganak na hindi nakita ang liwanag ng araw? Doon, ang mga inosente ay nakakatakas sa gulo at ang pagod ay nakakahanap ng pahinga. Doon ang mga bihag ay pinalaya at hindi na naririnig ang sigaw ng aapi. Doon, ang maliit at malaki ay pantay-pantay at ang mga alipin ay hindi naiiba sa kanilang mga Panginoon. Bakit pa binibigyan ng liwanag ang mga nasa paghihirap at buhay sa mga wala ng iba kundi pagdurusa? At buhay sa mga wala ng iba kundi pagdurusa, sa mga naghihintay ng konsolasyon ng kamatayan, na hinahanap ito tulad ng isang nakatagong kayamanan? Bakit binibigyan ng liwanag at buhay ang mga nagnanais at masayang umaasang makarating sa libingan? Bakit binibigyan ng buhay ang isang tao na ang landas ay itago at napapaligiran ng mga palumpong? Sapagkat ang sakit ay naging pang-araw-araw kong pagkain, tulad ng pagbuhos ng tubig ang aking mga daing. Ang aking kinatatakutan ay dumating na sa akin. Ang aking pinangambahan ay nangyari na sa akin. Wala akong kapayapaan at katahimikan, walang pahinga, kundi tanging kaguluhan at kapighatian. Kabanata 4. Inakusahan ni Eliphaz si Job. Pagkatapos ay sumagot si Eliphaz na Temanite. Kung may makipagdiskusyon sa iyo, magagalit ka ba? Ngunit sino ang makakapigil sa pagsasalita? Isipin mo kung paano ka nagturo sa marami, kung paano mo pinalakas ang mahihinang kamay. Ang iyong mga salita ay sumuporta sa mga natitisod. Pinatatag mo ang mga nangihinang tuhod. Ngunit ngayon, ikaw ang nasa kagipitan. Tinamaan ka at ikaw ay nalulugmok. Hindi ba dapat ang iyong debosyon ang maging iyong tiwala at ang iyong katwiran ang maging iyong pag-asa? Pag-isipan mo ito. Sino bilang inosente ang hindi nasawi? Ang matuwid ba ay hindi napapahamak? Batay sa aking obserbasyon, parehong nasisira ang masama at ang matuwid. Sa hinga ni Yahweh, sila ay nalilipol. Sa buga ng kanyang galit, sila ay naglalaho. Ang mga leon ay maaaring umatungal at umungol, ngunit ang kanilang matutulis na ngipin ay nababali. Ang leon ay namamatay sa kawalan ng huli, at ang mga anak ng leona
ay nagkakahiwa-hiwalay. Nagsalita ang masamang espiritu kay Eliphaz. Nagpatuloy si Eliphaz sa kanyang pagsasalita. Sa kalagitnaan ng gabi habang ang mga tao ay nahihimbing sa gitna ng nakagagambalang panaginip, isang multo ang dumaan sa aking mukha at ang lahat ng balahibo sa aking katawan ay tumindig. Sinidlan ako ng takot at panginginig na yumanig sa aking mga buto. Huminto ang anyo at lumutang sa aking harapan, ngunit hindi ko matukoy kung ano ito. Bumulong ito sa aking mga tainga. Narinig ko ang kanyang mahinang tinig na nagsabi, "Hindi ba maaari na ang tao ay maging matuwid kaysa kay Yahweh? Hindi ba maaari na ang tao ay maging mas dalisay kaysa sa kanyang may lalang? Hindi nga pinagkakatiwalaan ni Yahweh ang kanyang mga lingkod, at maging ang kanyang mga makalangit na nilalang ay may kapintasan sa kanyang paningin. Gaano pa kaya ang mga taong mula sa alabok? Hindi niya kaya durugin sila tulad ng isang gamo-gamo? Mula umaga hanggang dapit hapon, sila ay basag na pira-piraso. Hindi napapansin, sila ay naglalaho magpakailanman. Hindi ba't hinatak ang lubid ng kanilang tolda, kaya sila namamatay na walang masisilungan? Tumawag ka man ng tulong, ngunit sino ang tutugon sa iyo? Kanino sa mga banal ka lalapit?" Maling payo ni Eliphaz. Kabanata 5. Ang maling payo ni Eliphaz. Nagpatuloy si Eliphaz sa pagsasalita kay Job. Kanino sa mga banal ka lalapit? Ang hinanakit ay pumapatay sa mangmang, at ang kawalang pag-asa ay pumupuksa sa mga karaniwang tao. Nakakita ako mismo ng isang matuwid na tao na nagsisimulang umunlad, ngunit bigla na lang isinumpa ang kanyang sambahayan. Ang kanyang mga anak ay nalalagay sa panganib, niyuyurakan ng walang tagapagtanggol. Kinakain ng mga gutom ang kanyang ani. Kinukuha ito kahit mula sa matinik na halamanan, at ang mga sakim ay sabik sa kanyang kayamanan. Sapagkat ang paghihirap ay hindi basta sumisibol mula sa lupa, ni ang kapahamakan ay hindi kusang lumilitaw mula sa lupa. Sapagkat ang tao ay nilikha para sa pagdurusa, tulad ng usok na tiyak na pumapailan lang paitaas. Ngunit kung ako sa iyo, aapila ako sa iyong alahayam. Ilalatag ko sa kanya ang aking kalagayan, sapagkat naniniwala kang siya ay gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay na hindi masukat at ng mga himalang hindi mabilang. Siya ang nagbibigay ng ulan sa lupa at nagpapadaloy ng tubig sa mga bukirin. Itinataas niya ang mababang tao at inaaliw ang mga nagdadalamhati. Hinahadlangan niya ang mga plano ng tuso upang ang kanilang mga kamay ay hindi magtagumpay. Nahuhuli niya ang mga tuso sa kanilang sariling katusuan at winawalis niya ang mga panukala ng sakim. Ang kadiliman ay bumabalot sa kanila kahit sa tanghaliang tapat. Sa tanghaling tapat, sa katanghalian, nag-aapuhap sila na parang nasa gabi. Kung iniligtas niya ang mahihirap mula sa tabak, tiyak na may liligtas niya rin sila mula sa kamay ng makapangyarihan. Upang ang dukha ay magkaroon ng pag-asa at manaig ang katarungan. Upang mapatunayang totoo na pinagpapala ang taong itinatama ng alahayam at hindi dapat hamakin ang kanyang disiplina. Sapagkat pinahihintulutan niya ang paghihirap, ngunit siya rin ang nagpapaginhawa. Pinapayagan niya ang sakit, ngunit ang kanyang mga kamay ay nagpapagaling.
Kung totoo ang iyong paniniwala, bakit hindi ka iniligtas ng iyong alahayam mula sa mga sakuna upang hindi ka mapinsala? Ikaw ay naniniwala na sa panahon ng taggutom, ililigtas ka niya mula sa kamatayan at sa labanan, mula sa talim ng tabak, na poprotektahan ka mula sa paninirampuri at hindi ka matatakot kapag dumating ang pagkawasak. Natatawanan mo ang pagkawasak at taggutom at hindi ka matatakot sa mababangis na hayop, sapagkat ang mga bato sa parang ay makikipagtipan sa iyo at ang mababangis na hayop ay makikipagpayapaan sa iyo. Malalaman mong ligtas ang iyong tahanan, susuriin mo ang iyong ari-arian at walang mawawala. Malalaman mong magiging marami ang iyong mga anak at ang iyong mga inapo ay parang damo sa lupa. Ikaw ay mamamatay na may buong lakas tulad ng mga bungkos na inaani sa tamang panahon. Pinag-isipan namin ang iyong paniniwala at napatunayan namin hindi ito totoo. Kaya pag-isipan mong mabuti ang aming sinasabi at iangkop ito sa iyong sarili. Kabanata 6. Tinanggihan ni Job ang mga argumento ni Eliphaz. Sumagot si Job, kung matitimbang lamang ang aking paghihirap at mailalagay sa timbangan ang lahat ng aking dalamhati, tiyak na ito ay mas mabigat pa sa buhangin ng dagat. Kaya hindi nakapagtatakang ang aking mga salita ay naging padalos-dalos. Pinahintulutan ni Yahweh ang mga palason ng Satanas na dumapo sa akin, hinihigop ng aking espiritu ang kanilang lason. Ang mga pagpapahirap ni Satanas ay nasa paligid ko. Umuungol ba ang mailap na asno? Kung may damo ito o umuungal ba ang baka kung may pagkain ito? Nakakain ba ang matabang na pagkain na walang asin? O may lasa ba ang dagta, ang malo? Ayaw ko itong tikman. Ang ganong pagkain ay nagpapasuka sa akin. Kung ipagkakaloob lamang ni Yahweh ang aking hinihiling at matupad ang aking inaasam. Kung pakakawalan lamang ni Yahweh ang kanyang kamay at kukunin ang aking buhay. Kung magkagayon, isa pa akong aliw, ang aking kagalakan sa kabila ng matinding kirot, na hindi ko ikinaila ang mga salita ng aking alahayam. Ano pang lakas ang natitira sa akin upang umasa pa ako? Ano pang hinaharap ang mayroon ako upang magtiis? Matibay ba ako gaya ng bato? Ang laman ko ba ay tanso? May kakayahan pa ba akong tulungan ang aking sarili ngayong nawala na sa akin ang lakas? Ang sino mang nagkakait ng kabutihan sa aking kaibigan at sa isang kaibigan at nagtatakwil sa takot kay Yahweh ay parang mga ilog na hindi mapagkakatiwalaan, tulad ng mga batis na umaapaw sa taglamig. Ngunit natutuyo kapag natutunaw na ang yelo at ang tubig ay bumabaw dahil sa matinding init. Tumitigil ang daloy ng tubig sa panahon ng tag-init at naglalaho ito sa init ng araw. Ang mga karaban ay lumilihi sa kanilang ruta, naliligaw sa ilang at napapahamak. Ang mga karaban mula sa Tema ay naghahanap ng tubig, gayon din ang mga ngalakal mula sa Sheba na may pag-asang makahanap nito. Ngunit sila ay nadidismaya dahil napunta sa wala ang kanilang kumpiyansa. Ngayon, itiniin ni Job ang kanyang punto laban kay Eliphaz. Napatunayan mong wala kang maitutulong. Nakita ninyo ang isang kakilakilabot na bagay at natakot kayo. Kailanman ba
ay sinabi ko sa inyo, magbigay kayo para sa akin. Tubusin ninyo ako mula sa inyong kayamanan. Iligtas ninyo ako mula sa kaaway ng kaaway, o sagipin ninyo ako mula sa mga walang-walang tao. Ituro ninyo sa akin at mananahimik ako. Ipakita ninyo kung saan ako nagkamali. Napakasakit ng aking matatapat na salita. Ngunit ano ang napatunayan ng inyong mga pangangatwiran? Nais ba ninyong makipagtalo sa akin at ipawalang halaga ang aking tuwirang pananalita? Handa ba kayong ipagpalit ang ulila at ipagkanulo ang isang kaibigan? Handa pa kayong ipagpalit ang ulila? Handa pa o handa ba? Handa pa kayong ipagpalit ang ulila? Naririnig. At ipagkanulo ang isang kaibigan. Ngunit ngayon, pakisuyo, pag-isipan ninyo ito. Ako ba ay magsisinungaling sa inyong harapan? Tumigil kayo. Huwag maging di makatarungan. Pag-isipan ninyo muli at igalang ang aking katapatan. May nakita ba kayong kasamaan sa aking mga gawa? May natuklasan ba kayong panglilinlang sa aking mga salita upang gamitin ito laban sa akin? Sis, naririnig mo ba kami? Hindi ko po kayo naririnig. Oo nga, sis. Wala kaming hindi kami Kayo makapag-comment naririnig. sa'yo. Kabanata 7. Ang panaghoy ni Job. Hindi ba mahirap ang paglilingkod ng mga tao sa lupa? Hindi ba't ang kanilang mga araw ay tulad ng sa mga manggagawang upahan? Tulad ng isang alipin na nasasabik sa lilim ng dapit hapon, o isang manggagawang naghihintay ng kanyang sahod. Gayon din ako na binigyan ng mga buwan ng kawalang kabuluhan, at mga gabi ng paghihirap ang itinalaga sa akin. Kapag nahihiga ako, iniisip ko, gaano katagal bago ako bumangon? Ang gabi ay tila walang katapusan, at ako ay pagulong-gulong hanggang madaling araw. Ang aking katawan ay nababalot ng mga uod at sugat, ang aking balat ay bitak-bitak at nagnanaknak. Ang aking mga araw ay mas mabilis pa sa paghabi ng isang mga habi, at nagwawakas ng walang pag-asa. Alalahanin mo, O Yahawa, na ang aking buhay tila isang hininga lamang. Hindi ba makikitang muli ng aking mga mata ang kaligayahan? Ang mga matang nakikita ako ngayon ay hindi na ako makikita. Hahanapin mo ako. Ang mga matang nakikita ako ngayon. Ang mga matang nakikita ako ngayon ay hindi na ako makikita. Hahanapin mo ako, ngunit ako ay wala na. Kung paanong ang ulap ay naglalaho, gayon din ang taong bumababa sa libingan ay hindi na bumabalik. Hindi na siya kailanman babalik sa kanyang tahanan. Hindi na siya kikilalanin ng kanyang lugar. Kaya't hindi na ako mananahimik. Magsasalita ako sa dalamhati ng aking espiritu. Ipinapahayag ko ang hinanakit ng aking buong pagkatao. Ako ba ang dagat o isang halimaw sa kailaliman? Kaya't pinabantayan mo ako? Kapag iniisip kong ako ay aaliwin ng aking higaan, at ang aking kama ay magpapagaan ng aking sakit at paghihirap. Kahit sa ganong sandali ako ay tinatakot ni Santanas,
Tinatakot ni Satanas ng mga panaginip at nakakakilabot na pangitain. Kaya mas pipiliin ko pang masakal at mamatay kaysa tiisin ang aking katawan. Sinusuko ko na sa iyo ang aking buhay. Hindi ko na kayang mabuhay pa. Iiwanan mo ba akong mag-isa at walang kabuluhan ang aking mga araw? Ano ba ang tao para bigyan mo ng labis na pansin, kaya hinayaan mo ako sa mga kamay ni Satanas upang subukin at pahirapan tuwing umaga at bawat sandali? Hindi mo ba ako titignan at hindi papansinin? Mga kapatid, baka mayroong gusto mag-comment. Maganda sana ang talakayan natin, kaso hindi tayo naririnig ng ating taga-pagbasa. Siguro tanggal yung headphone niya. Verse 20, hayaan mo tapusin niya yung kabanata. Wala po kayong wala po kayong sounds. Wala po ako naririnig sa inyo. Wala, sayang nga. Hindi nga tayo Ata siya, Bluetooth eh. Tapos na ba niya? Verse 19 ano na pa lang, Nagsasalita po verse kayo. 15. Wala po ako naririnig. Itaas mo sis. Kaya sila dito. Sa message. Sa mga gusto mo po sa message, ano lang po, itanong lang po. Comment lang po. Tanong sa comment section, itanong. Taas mo sis para matapos niya hanggang verse 21. Comment lang po. Gusto magtanong, gusto mag-ano sa chat ba? Mag-chat lang po. Pero, sabihin ko yun sabi ko na. Dahil hindi niya nga tayo naririnig, sis eh. Okay po, tutuloy ko na po. Itaas mo sis para matapos niya yung kabanata 7. Saan na ba siya? 15 pa lang ata eh. Sinusuko ko na sa iyo ang aking buhay. Hindi ko na kayang mabuhay pa. Iiwanan mo ba akong mag-isa at walang kabuluhan ng aking mga araw? Ano ba ang tao para bigyan mo ng labis na pansin? And muscles, so you can eat strong without adding Kamay ni Satanas, para bigyan mo ng labis na pansin, kaya hinayaan mo ako sa mga kamay ni Satanas upang subukin at pahirapan tuwing umaga at bawat sandali. Hindi mo ba ako titignan at hindi papansinin, kahit sandali man lang? Kung ako ay nagkasala, ano ang aking nagawa sa iyo, o alahayam ko? Ikaw na nakakakita ng lahat ng aming ginagawa, bakit mo ako ginawang puntirya ni Satanas? Ako ba ay naging pabigat sa iyo? Kung ako ay nagkasala, hindi mo ba ako magpapatawad sa aking mga kasalanan at pagkakamali? Sapagkat malapit na akong manghimlay sa alabok at tuluyan ng maglalako. May tanong po, mga sis. Sa chat box po, nababasa ko kayo, hindi ko kayo naririnig. So paano niya tayo maririnig, mga kapatid? Nako. Mag-message na lang kayo, mga kapatid, hindi tayo maririnig. Naka-Bluetooth siya. Naka-Bluetooth siguro siya kaya wala siyang sound. Wala pong naririnig Nagsalita ka po ba, Off yung audio Sis yung Rodin? laptop. Naka-off ang audio. Si Salty? Wala po akong naririnig.
Ako lang yata ang naririnig niyo. Hindi po ako naka-Bluetooth. Naka-on po ang audio ko kasi ako po yung nagbabasa. City po Diyan yung cellphone mo, namin. sis. Sa cellphone mo, ilapit mo sa'yo. Para kanina Hindi ka pa po ako namin. naka-Bluetooth, hindi rin po ako naka-headset. Kaya kanina ka Off pati po sa PC natawag, di yung mo audio kami tsaka marinig eh. video. Para mabasa ko, kaya inopen ko po yung PC. Para marinig niyo ako, Hindi, naka-open pwede yung naman cellphone ko. dalawa. Naririnig ka na yung clear Binabasa yung niya sa sound. laptop, PC at cellphone tapos lang po gamit ko. gamit niya yung cellphone. Hindi ko siya nalarinig. Wala Sige, nga. may mga Wala nga naririnig komento namin. po kayo habang Wait po, sis, habang hindi pa siya nagpapatuloy. Mga sis. komento kayo, mga sis. Yun, nawawala. Ano na sa freedom? Sis, Dalia, Nawawala siya. Hindi tayo naririnig ng ating reader. Siya. Paano yan? Oo, kaya ano komento nyo? Choppy ka lang, sis, Sa, sis. sa Pinas, sa Choppy kasi salty. so naririnig din niya. Apo, choppy lang. Kanina wala. Kasi ang haba na ng nabasa natin. So, wala tayong komento doon sa mga mga previous na natin sa mga chapter na kung paano sinisisi ng mga kaibigan niya si Job. Merong mga dito na parang I-backward mo, sis, para matalakay natin. oo. Simula sa bawat chapter. Oo, kasi Wala naman kaming makitang mabigat yan sa Natural kasi na devil's advocate nga sila. Natural talaga na sisiraan nila ang alhayam. Kasi 'di ba dito, bro, parang sinisisi ng ng Yes mga po. kaibigan niya si Yes si po, yes po. Job. Oo. Yes po kasi sinisisi. Pinapahina siya. Hindi po. Hindi naman sa pinapahina. Kasi nakikita nila kung ano na ang kalagayan ni Job. So ginamit nila yung mga na yan, mga kahinaan na nakikita nila kay Job na thinking matag nito at ang mapapabitaw nila si Job sa kanyang pananampalataya. Kaya ginawa nila para nila yan, para lalo nilang lalo nilang maparamdam kay Job na yun nga, na pinababayaan na siya ng alahayam. Sinabi nila itong mga salita na ito. Understood naman yon. Kasi ang intention nila is para pahinain ng husto yung pananampalataya niya sa ating alahayam. Kaya wala naman akong makitang dito na dito sa mga chapters na mga nabasa, talagang ganito ang gagawin nila. Dahil nga, una, nakikita nila yung kalagayan niya. Pangalawa, talagang gusto nilang gibain si Job. Kagaya dito sa sa chapter 5, bro. Dito kung sinabi ni Elipas, kanino sa mga banal kalalapit
ang Mm. hinanakit ay pumapatay sa mangmang, at ang Mm. kawalang pag-asa ay pumupuksa sa mga karaniwang tao. Mm. So, etong ano na to, kung halimbawa ikaw ay ngayon mo pa lang ito nabasa, paniniwalaan mo ba itong mga sinasabi na to? Kasi Hindi, parang, nakabase oo, kasi ito kasi yung mga salita nila, nakabase ito sa nakikita nila kay Job. oo. Pero Yun, kung yun nga, nakikita for naman nila si example, Job na, oo, kasi kasi, magkaiba sis yung ano eh, oo, magkaiba kasi yung tao na maayos, hmm, tapos sasabihin mo ganito ang alahayam. Siyempre, siyempre hindi ganun ang magiging approach mo, hindi ba? Ito kasi ano na eh, si Job talagang kumbaga sa puno, pabagsak na talaga siya at wala na siyang mga dahon. Pero ang ano kasi niya, ang pananampalataya niya nandun pa rin. So gusto nilang kunin yun, gusto nilang wasakin yun. Kaya ganito yung mga pananalita nila. Talagang ano to eh. kasi parang ano, kung halimbawa ang magbabasa nito ay isang depressed na tao, Tama po kayo. Kanina nga naiiyak na ako. oh, kung depressed ka at Naiiyak na nga. mababasa mo ito, lalo ka talagang panghihinaan. Kasi Yes po, sabi niya, tama po kayo. kanino sa mga banal ka lalapit? Ito lang. Ito lang istorya ni Job. Oo. Pag mababa ang ano mo, ang pananalig mo sa alahayam, magbabago rin talaga ang isip mo dito eh. Oo. Magbabago po talaga. Tingnan niyo Yeah. yung mga pananalita dito, mabigat itong mga sinasabi nila. Kaya nga ito ang gusto ko sanang i-discuss kanina, kaso hindi kami naririnig ni Sis Maria. Hindi nga po. Hindi nga po, Oo. ngayon lang. Kasi kung kung halimbawa first time yung magbabasa nito, at lalong-lalo na kung siya ay naghahanap ng ng kalakasan sa Torah at mababasa niya ito for the first time, Hmm. panghihinaan siya lalo at mawawalan siya ng tiwala sa alahayam. Kaya nga po pinapaliwanag nga natin Oo. So, dapat na talaga ito na ang maipaliwanag intention natin. ang intention nitong nila Elipas tag nito, sirain ng tuluyan ang pananampalataya niya sa atin. Hindi pala na pananalig niya sa ating Oo. alam. Lahat na halos sinabi nila dito eh. Pero kasi yung pag binasa ito, may ibang kaisipan kasi. Hmm. Habang binabasa ito, may kaisipan kasi na nagtatanong na habang binabasa ito. Bakit pa kailangan gawin ng alahayam ito at bakit kailangan pagbigyan ng alahayam si Satanas? Yun ang mga tanong dito na Oo nga eh. ng mga iba. Bakit kailangan pangdanasin ni Job sa kung tutuusin napaka-righteous ni Job dahil sinusunod niya lahat ang tawag nito, ang kautusan o utos ng ating alahayam. So Yun nga yun bro ang ang medyo dito, nagpapabigat. yes, itong Kasi, chapter na to. oo, di ba wala tayong nakikitang unrighteousness sa ginagawa ni Job. Hmm. Tapos, pagdating dito sa Biglang ganito. oo, sa pagsubok, saka kumbaga, bakit siya ang sinubok ni Satanas? So, ibig sabihin ba na napakalupit ng alahayam at hindi, kumbaga, no, walang awa na ipinagkanulong Ngayon, siya kay Satanas? Ganon. ngayon, may tanong ako. Ano Oo. ang sagot ng mensahero dito sa istorya na to? Itong chapter na to. Sabi niya kasi, ipinapakita daw ng aklat na ito ni Job na mayroong devil's advocate na kahit Tama po minsan yun. sa ating mga ah, nananalig sa alahayam, kapag ka tayo ay dumaranas ng mga pagsubok o mga kapighatian, mga kabigatan sa buhay, masasabi natin na kung ganitong mga
ang pagpapayo ng ating maririnig, masasabi natin na malupit pala ang alahayam. Pero anong ipinapakita dito? Kailangan talasan mo ang iyong discernment at huwag kang panghihinaan na kahit ano paman ang marinig mong mga negatibo sa iyong kapaligiran, panatag ka sapagkat ang alahayam ay hindi ka bibiguin. Ito yung sabi ng mensahero. Oo. So, ang ano lang dito, ang lagi niyang pinapaalala sa amin na magkaroon ng discernment dahil hindi lahat ng naririnig mo at hindi lahat ng tinuturing mong kaibigan ay magsasabi ng totoo para Yung palakasin asawa niya, ka. ganun din ang sinabi. Oh. Ewan ko kung anong ah naaalala ni si Salty. Anong take? Tanungin natin yung iba pang ating mga kapatid, anong take nila? Oo. Anong take nila dyan sa kwento na yan? Sira yung ano, kaya nandito. Kasi madaling sabihin yung na basta manalig, basta ganon. Anong take nila? Oo, yun nga. Ito, nawala ng kabuhayan. Oo. Tapos, nagkasakit. Tapos, yung mga kaibigan niya na mataas ang tingin sa kanya, ngayon, iba na. Mm. Iba na. Nirarat-rat na siya rito. Ang alam ko, bandang huli nito, papanaw pa ang mga mahal niya sa buhay. Kaya nga Kumbaga sa isang iglap, nawala lahat sa kanya. Lahat ng Sa isang iglap, ari-arian, nawala pati lahat mga sa anak kanya. niya, nawala. Tanong natin sa ating mga ibang Sa kabila kapatid, ng anong sa kabila take nila ng dyan? pagiging metikuloso niya sa kanyang paglilingkod sa alahayam. Kumbaga yung righteousness niya na lagi niyang inaalala, baka nagkasala yung mga anak ko, maghahandog ako, ako, mag-offering ako sa alahayam kasi baka nagkasala yung mga anak ko. So ganun siya kamitikuloso, talagang um, maingat, kumbaga yun nga, maingat na pagsunod sa alahayam. Pero sa kabila ng kanyang maingat na pagsunod sa alahayam, ay nangyari ito sa kanya. Ito naman yung pwede rin na ganito. Kasi alam ng alahayam ang puso ng tao. Alam niya na hindi siya iiwanan ni Job. Kaya kinagat niya yung hamon sa kanya ng Satanas. Dahil alam niya, itong si Job ay hindi bibitaw sa kanya. Kasi hindi niya naman tatanggapin yung hamon kung makikita niya si Job na bibitaw sa kanya. Hindi naman nahayaan ng alahayam na mapapayas. Kaya alam niya kung gaano siya kamahal niya. Kaya nga 'di ba ang pinayagan niya si Satanas na gawin ang lahat, ngunit ang hindi niya lang hindi niya pinagkaloob or na yung sinabi niya, gawin mo na ang lahat, huwag mo lang siyang papatayin. Sapagkat hindi si Satanas ang nagmamay-ari ng buhay ng sino man. So parang contradiction din doon sa sa Yung lamesa na bago. oo, parang may contradiction din ito sa sinabi ng ni King Yahweh na huwag Ngayon kang ang tanong, matakot, huwag kang matakot sa pumapatay ng hindi pala contradiction, confirmation. Huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan.
ang katakutan mo ang pumapatay ng kaluluwa. Ito ang Ng ano ng diwa. Pumapatay ng diwa. Oo, pumapatay ng diwa. pero ito talaga yung mga nakakatakot. Ito na ay yung sinabi niya na ano eh. Merong dito na ito na yung kinatatakutan ko. Sabi niya. Ito na yung panahon na kinatatakutan ko. Nung binabasa nga yan yung kinatatakutan ko. Ano rin eh. Ganyan din yung kinatatakutan ko. Pero sa kanya dumating yung kinatatakutan niya. Hindi siya bumitaw sa alahaya. Ngayon dyan sa salita niya. Kaya yung mga makikinig, yung mga nakikinig, ito yung pagpapakita niya ng pagmamahal na sa alahaya. Hindi na lang, hindi lang nasa pagsunod, hindi pati pagmamahal niya. Yung kinatatakutan niya, niyakap niya na. Kasi alam niya, hindi siya pababayaan ng ano. Na ang gumagawa sa kanya nito, si Satanas. Na ang pagkakaintindi niya, ito ay pagsubok sa kanyang katapatan sa ating alahaya. Pinaliwanag niya naman dito. Oo, tsaka alam niya kasi na si Satanas ang sumusubok sa kanya, hindi ang alayam. Kaya yung mabigat na mga binasa nung una, ito na yung bumura doon. Ito na yung bumura sa mga sinabi ni Job kanina, na ito ay pagsubok lamang na hinayaan niya si Satanas na tawag nito, may stretch yung kamay sa kanya para masubok ang kanyang katapatan. Sinabi niya naman ito dito. So kaya alam niya na hindi ang alahayam ang gumagawa sa kanya nito, kung hindi si Satanas. Kasi gusto ni Satanas ipakita sa kanya na yung mga tapat na naglilingkod sa kanya, na kapag ka nasasaktan, kapag ka nawawala, tatalikod sa kanya. Alam ni yon, alam ni Job na hindi ang alahayam ang gumagawa sa kanya. Kaya nga nabura na yung sa una, pero yung habang binabasa ka, medyo masakit. Pero pagdating na dito, pinaliwanag na ni Job. Kaya nabura lahat yun. Nabura na lahat yung mga ginagawa nila ng mga kaibigan. Sinabi ng mga kaibigan. Mabuti nga dito nagre-reason out talaga si Job eh. Sinaway niya yung Opo. kanyang mga kaibigan. Yes po, yes po. No, sabi niya dito sa Nagtanggol sa kabila ng 6:29. sa kabila Oo. ng mga sakit, pahirap ni Satanas sa kanya, Oo. pinagtanggol niya pa rin nagpinagtanggol pa rin niya ang ating alaya. Oo. Ito, sinabi rin ito ng King Yahushua na maging witness nga kayo kahit na marami ang mga bumobomba sa inyo na ganito. Ito yung isa pang example na to. Na kahit na anong sakit na nararamdaman niya, pagpapahirap sa kanya, pinagtatanggol niya pa rin ang alahayam. Pinagtatanggol niya pa rin kay Satanas, pinagtatanggol niya pa rin sa mga kaibigan niya. Ganito dapat ang gawin natin. Kasi kung siya nakaya niya na may paghihirap, paano pa tayo? Di ba? Tayo, maliit na bagay lang yung mga nararamdaman nating paghihirap. Pero sa kanya, inubaran siya ng kayamanan niya. Tinanggalan siya ng mga tao. Tapos ngayon, nagkasakit pa siya, hirap na hirap pa siya. Araw-araw, gabi-gabi, nararamdaman niya yung sakit. Kaya nga, gusto niya nang mamatay. Pero hindi niya, base sa kwento na to, hindi niya kailanman sinisi ang alahaya. Pero pinagpipray niya na kunin na siya.
Hmm. So grabe ang panaghuhi ni Job dito eh. Na parang Yun ang ano, parang yun ang, kumbaga napakahirap tanggapin ang nangyari sa mm, kanya. Pero kailanman hindi mo makikita na sinisisi niya ang alahayam dito. yes, yes po. Kaya Oo. kung meron kung babasahin natin ito, siyempre tayo, iba naman ng pagkakaunawa natin. Sa mga bagong makakabasa nito, ang palagi nating tatandaan, ang iisipin natin, ito ay labanan ni Job at ni Satanas. At ito ay pagsubok ng alahayam kay Job. So ang Pagsubok sa isang tapat na sumusunod sa alahayan, kagaya ni Job na lang na nabasa natin dito. Hindi nga niya nauunawaan lahat ng mga plano ng alahayam sa kanya. Bagamat hindi niya nauunawaan dito, nananatili siyang tahimik, nananatili siyang nagtitiwala at nananatili siyang matatag sa kanyang pananalig sa alahayam. So dito makikita natin na hindi naman lahat na dahil sa kasalanan kaya naghihirap ang isang sumusunod sa alahayam. Kasi sa kanya, kagaya niyan, hindi naman siya nagkasala ng ganun para parusahan siya, di ba? So dito, hindi lahat ng paghihirap ay bunga ng kasalanan. Hindi lang ito maintindihan ng kanyang mga kaibigan. Pero dito, nakikita ni Job kung paano dapat kilalanin ang kapangyarihan ng alahayam. Sorry. Sorry, ang aking apo ang ingay. So dito, sa kanyang pagiging matapat, kahit hindi niya naiintindihan na sumunod pa rin siya sa kalooban ng alahayam, sa huli, biniyayaan siya ng alahayam ng mga bagay na nawala sa kanya, ibinalik sa kanya higit pa. So dito, si Job, makita natin na bagamat hindi niya nauunawaan, naiintindihan lubos ang plano ng alahayam sa kanyang buhay, nananatili siyang tapat, nananatili siyang matatag sa kanyang pananalig. Kahit pa ganun ang mga salita ng kanyang mga kaibigan sa kanya. Ito namang mga kaibigan niya, kaya lang naman sila ganyan, hindi rin kasi nila nauunawaan kung ano ang relasyon ng isang tao sa kasalanan at sa pananalig sa alahayam. Kaya dito, basta na lang silang naghusga at nagsalita kay Job dahil inisip nila na si Job ay may itinatagong kasalanan na hindi rin maipaliwanag ito ni Job sa kanila dahil siya nga mismo hindi niya maunawaan at maintindihan lubos bakit ganun ang alahayam sa kanya. Hindi naman niya alam yun, no? 'Di ba? Na si Satanas nagpaalam sa alahayam. Agalawin niya si Job physically. Pero ang sabi nga ng alahayam kay Satanas na, oo, payagan kita. Nagalawin mo si Job. Hirapan si Job. Huwag mo lang kuhanin ang kanyang buhay. O, di ba? Kasi hindi naman si Satanas ang pinanggagalingan ng buhay ng tao eh. O, kaya dito, mga kaibigan niya, ganyan sila pag nanghusga. Nanghusga sila, nagsalita sila kay Job ng kung ano-ano nila na bagay, batay doon sa kanilang pagkaunawa sa kanilang mga sariling getting kung paanong bakit ganon si Job. Question din nga sa kanila kung bakit ganon ang nangyari kay Job. Na gusto nila ngayon na makuha at malaman kung ano talaga ang puno at dulo ng kasalanan baga ni Job, kung bakit siya ganyan na pinahirapan.
Ay, wala kasi silang alam din eh, na may pag-uusap dito ang alahayam at ang Diablo, si Satanas. Pero sa kabila Opo. ng lahat ng ito, si Job, bagamat sumagot-sagot siya sa kanila, sa mga kaibigan niya, hinayaan niya silang ganun na lang ang statements nila laban sa kanya. Basta siya, ano pa man ang mga nangyari noon sa buhay niya, nanatili lang talaga siyang tapat, nanatili lang talaga siyang matatag. Kaya so nakita natin dito na ayun, merong reward ang alahayam sa kanya sa pagiging pananatili niya sa alahayam. So kumbaga pinapakita lang dito ni Job na kung paano siya ngayon naninindigan sa sa isang makapangyarihan na kung saan ay higit na dapat niyang bigyan ng kanyang mga papuri, ng kanyang mga pasasalamat, lalong higit ang kanyang pagsunod bilang pagsamba na niya sa may likha. At hindi siya natinag o nagpatinag doon sa kanyang mga kaibigan na nagsalita ng something laban sa kanya. Pinabayaan niya sila. Kumbaga, di ba, sa time natin ngayon, ano pa man ang sabihin ng mga nakapaligid sa atin, ang mahalaga doon is yung tayo, nakapokus tayo doon sa kung kanino tayo side. Ano ba? Ano ba ibig sabihin? Kung saan tayo panig, kung kanino tayo panig. 'Di ba? So mga Dito, kapatid, yun yung aking at dito, share. at dito rin sa kwento na to, dito natin nakita kung paano napahiya si Satanas. Kasi ang buong akala niya na kakapit si Job sa material, kung ano yung meron siya. Akala niya, pagka kinuhaan siya ng ari-arian, ng kabuhayan, eh, mawawala na yung katapatan niya sa alahayan. Oo. Ganon niya tinitingnan ang puso ng tao sa material na bagay. Di ba? Kung makikita natin, ang mga tao naman talaga ay mahina sa mga sa makamundong bagay. Katulad nitong kabuhayan ni Job. Akala niya kakapit si Job sa pera, kakapit si Job dito sa mga ari-arian niya. Kaya dito niya tinira. Kaso nung tinira niya, ang sinabi ni Job, di ba? Ang alahayam ang nagbigay sa akin. Kaya alahayam din ang babawi nito sa akin. Oo. Ganun niya Nakakatuwa tinanggap yun. Ganun Oo. niya tinanggap. Hindi siya nang hinayang, hindi siya, ano tawag nito? Hindi siya na-depress, hindi siya nalungkot, hindi siya na karoon ng pagsisisi o ano pa man. Ang palagi lang niyang nasa isip, ito ay kalooban ng ating alahayam. Oo. Kaya nga dyan, sobrang tiwala ang alahayam sa kanya, di ba? Sobrang tiwala siya eh. Na hindi sa kanya magtataksil si Job. Kaya prinove niya ito kay Satanas. Sige, yeah. Kung makukuha mo ba siya? Kung lalayo, bibitiw ba siya sa akin? Di ba? Grabing labanan yun. Pero prinove din ni Job ang kanyang katapatan. Kaya tama yung sinabi mo na hindi nanalo ang si Satanas laban kay Job at syempre sa alahayam. Kaya nga naisip niyang saktan eh. Kasi baka pag nasasaktan to, bibigay na to. Kaso napahiya pa rin siya. Correct. Napahiya pa rin siya sa alahayam. Sa ating Yahawa. Ang dalawang Yahawa. So, mga kaibigan niya, in the end, gulat sila. Dahil blessed si Job, di ba? Wala silang say.
nanaig pa rin ang kapangyarihan ng alahayam sa buhay ni Job. How about sila si Rodim, si Goody, Marker na po ba ito? Marker na? Hindi ah, pa. oo, pwede na tayo mag-marker dito. Ang sa atin naman mga kapatid, Kaya po. Comment po kayo. Mag-comment po kayo. oo, kahit anong pagsubok sa pananampalataya natin or sa pananampalataya at paniniwala natin, kailangan matatag tayo. Kailangan matatag, go straight at magtiwala sa ating alahayam na laging nandyan at hindi tayo binabitawan. Yun ang parang masasabi ko rin dyan. Kasi minsan, palagay na lang natin sa totoong buhay natin, kung bibigay na tayo, kung halimbawa, kasi naranasan ko ito mga kapatid naranasan ko ito yung kumbaga bibitaw ka na kung hindi mo ipikit at lakasan ang loob mo or pananampalataya mo, malalaglag ka na. Pero kung mapanindigan mo ang pananampalataya mo sa Kanya, paglagpas mo yan, para ginhawa ang mararanasan mo. Mm-mm. Na kumbaga konting na lang, makabitiw ka na, pero kung malakas ang pananampalataya mo, ililigtas ka rin niya. Siya. Pananalig na tayo, sis. Oo. Pananalig. Pananalig. Kung malakas ang pananalig mo sa Kanya, hindi ka rin niya bibitawan hanggang sa dulo. Tama yan, sis. Tama. Oo. Hindi yung nasaktan ka lang, bumitaw ka na. Siya talaga na makita mo ang niya, ang pananalig niya talaga ay napakalakas. Ayan. Yan lang ang masasabi ko mga kapal. Kasi maraming iba dyan na nasaktan lang minsan, bumitaw na. Masakit yun Ay, oo, totoo yan. Masakit yun, masakit. Oo. Mahirap yun kasi. Halimbawa, katulad din ng panliligaw mo. Nasaktan ka lang, nakarinig ka lang ng bumitaw ka na, hindi mo alam, sinusubok ka lang pala . Ang aba din, sinusubok si Job kung saan ang hangganan ng pananalig niya sa Kanya. Pero itong pagsubok na to, ito bukod tanging pagsubok to . Oo, hindi basta-basta yan. Kasi ito, hindi nagkasala . Hindi nagkasala, laging nasa matuwid, at laging namumuhay siya na nakakalooban niya palaging nandoon sa righteousness. Pero dumating pa rin sa kanya yung ganitong sitwasyon niya. Oo, yun. Biro mo yan. Pati pamilya niya. Oo, dumating pa rin yung Pati pagsubok. Pero napaglabanan niya to. Mm-mm. Ito po bang si Job ay isang hari o isang priest? Lahat ng kanyang pagkakakilanlan ay hindi nakasulat. So, puro lang. Kasi, kaya ako naman natanong, dahil
dahil espesyal masyado ang tingin sa kanya ng alahayam, Hmm. ang ating Yahawa. Sabi Masyadong din, sabi din ng mensahero, malamang isa din daw itong priest. Kaya lang hindi pa natin hindi natin ma-confirm kasi ang priesthood ay may tao kasi siya eh. oo, May mga tauhan siya eh. May mga kasama oo. siya eh. May mga katuwang siya eh. So, ibig sabihin, ano to? Priest or king? Yun nga kasi hindi kasi walang nakasulat tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, yung kanyang genealogy. So, Tsaka ang yung ibang ari-arian, mga nag-interpret ay sinasabi na isa ito na nanggaling sa descendants ni Esau. Pero hindi ah, rin ano ma-confirm sabi ng dahil sultan? sa kanyang pinapakitang righteousness ay hindi 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 saklaw. nagma-match. Oo, hindi Yun, nagma-match hindi, doon hindi sa hindi nagmamatch. oo, kung Pero nanggaling ba siya kay Esau. lumalabas, hindi nga kasi nakalinya sa saan. Dalawa lang yan. Hmm, Ah, o tatlo. Kay Juda, kay Levi o kay Ephraim. oo. Maaaring dyan sa tatlo. Saan siya doon? Maaari, oo, sa tatlo. Kasi hindi siya magkakaroon ng ganong passion to sa obedience niya sa alahayam kung O hindi siya kasi nagmula. nakikita. Oo, kung hindi siya Nakikita nagmula ko, doon sa nakikita din naman natin kung gaano din katapat ang mga Ephraimites eh. Hmm. Pero for sure, Shemite siya. Opo, Shemites nga po siya. Oo, Kaso lang, nakalinya sa saan. oo. Wala kasing malinaw na genealogy eh. Oo, Pero, kasi nga, ano bang, base po sa behavior niya, dito sa kwento niya, sa behavior niya, sa mga, meron ba, naikikwento ba dito yung paano siya magdesisyon, paano siya pumili, mga ganun ba? Ah, buo ba tong kwento ni Job, Oo. pati sa pagkatao niya, Bali, ang ipinapakita lang naman dito sa kwento na ito dito na to? ay yung righteousness at loyalty and obedience ni Job sa kaalahayam na walang katulad. Ibig sabihin, sabi nga ng mensahero, ay hindi na ito mauulit sa kasaysayan ng mundo natin ngayon. Ito ay ipinakita lang daw ito sa atin. Kaya nga sa una, nasabi niya na siguro fiction lang to kasi wala siyang walang genealogy. Hindi natin alam ang Pero, kanyang pinagmulan. Pero ang sure na makikilala natin siya na isa siyang Shemite na nakakakilala sa alahayam at tapat na sumusunod sa mga tagubili ng alahayam. So, ibig sabihin, hindi kayang questionin ng kahit na sino ang pagsunod ni Job dito sa alahayam. ah, so, meron ding posibilidad na ito isang kwento lang. Oo, yun nga ang sabi ng mensahero. So, alin ang matimbang sa kanya dan, yung kwento lang o yung totoo? Ayon doon sa sa nabasa namin sa na nabanggit, kung siya nga ito, na Job na ito na nabanggit doon sa aklat ng Jaser, na siya ay naging advisor ng ng paraon. So ibig sabihin, totoo ito at hindi fiction. Mhm. Kaya Sa lang Book of Jasher? hindi kasi natin mako-confirm dahil wala nga siyang hindi nabanggit kung saang tribo siya nagmula. Pero Pero in-include pa mayroong rin siya Job. ng Oo. mensahero, ano?
Oo, mayroong Recruit pa rin siya ng Monsero sa Torah. mm, kasi ang gustong ipakita lang naman sa atin ng ano na ito ng kwento ni Job na dahil kilala niya ang alahayam at alam niya na tapat ang alahayam sa lahat ng kanyang mga ah, salita. Tagapaglikod. Oo. So, kahit ano pa man ang mangyari sa kanya, alam niya na tapat ang alahayam at hindi siya bibiguin. Yun nga yun na ano dito eh. Yun nga talaga yung pinapahiwatig dito. Oo. Na alam niya na hindi ang alahayam ang gumagawa sa kanya nito. Oo. Ibig sabihin, yung katapatan niya nandun, yung pagmamahal niya o yung pananalig niya sa ating alahayam, nandoon. Oo. Hindi siya matinag dito eh. Oh. Mm. Hindi siya matinag dito sa mga ginagawa sa kanya ni Satanas. Eh. Mm. Tuwing nakakaramdam siya ng sakit o ano pa man, palaging palaging pinapaliwanag nitong ano na to na hindi ang alahayam ito kundi si Satanas. Ang yun Oo. na ganito bandang huli, sinabi niya, ito ay pagsubok lang sa kanya. Kaya lang nagreklamo na rin siya dahil sobra na siyang nasasaktan. Oo. Kaya binabalik niya na ang buhay sa ating alaya. Oo, kaya nga, Yung dito sa buhay niya. panalangin niya, dito sa chapter 7, tingnan mo, nanalangin siya dito Malapit. ba? Ito yung kanyang Mm. panalangin. Mm. Alalahanin mo, O Yahawa, na ang aking buhay ay tila isang hininga lamang. Hindi ba makikitang muli ng aking mga mata ang kaligayahan? Ang mga matang nakikita ako ngayon ay hindi na ako makikita. Hahanapin mo ako ngunit ako ay wala na. Kung paanong ang ulap ay naglalaho, gayon din ang taong bumababa sa libingan ay hindi na bumabalik. So, dito natin, ito ring verse 9, ito rin ang magiging basihan natin na kapag namatay na ang tao ay hindi na bumabalik. Hindi na bumabalik yun. Oo. So kung bumabalik man, halimbawa sinasabi ng ating mga nagpakita siya Yun. sa akin, Mm. nakita ko siya Oo. o nagpapakita sa kanya, nagpaparamdam, ganon. Sabi Mm. ng mensahero, etong sinabi na ito ni Job, ang magiging basihan natin na ang isang patay na ay hindi na muling magbabalik. Kung siya man ay magpapakita at magpaparamdam, hindi na yun nagmula sa sa alahayam, kundi yun ay maaaring ginagamit lang ni Satanas. Yun, sis. Para paniwalain ka. Ito, Sabi niya nakalagay nga pa dito, dito. di ba? Hindi Hindi na na siya siya kailan. kailanman babalik sa kanyang tahanan. Hindi na Mm. siya kikilalanin ng kanyang lugar. Oh. Mm. So, pagka namatay ka, talagang hindi ka na pwedeng bumalik sa tahanan mo. At hindi ka nakikilalanin ng lugar na yan. Kaya Kaya sabi niya, sabi kahit niya, hindi na siya kaya't hindi na ako nilalagay. mananahimik, magsasalita ako sa dalamhati ng aking espiritu. Ipinapahayag ko ang hinanakit ng aking buong pagkatao. Mm. Sabi niya, ako ba ay dagat o isang Isang halimaw. halimaw sa kailaliman? Mm. Kaya't pinabantayan mo ako. Kapag iniisip kong ako ay aaliwin ng aking higaan at ang aking kama ay magpapagaan ng aking sakit at paghihirap, kahit sa ganoong sandali ako ay tinatakot ni Satanas ng mga panaginip na at nakakakilabot na pangitain. So, inacknowledge niya pa rin na lahat ng kanyang paghihirap ay galing kay Ito Satanas. taas. Yan nga Mm. nga po. Kaya sabi niya, kaya mas pipiliin ko pang masakal at mamatay kaysa tiisin ang aking katawan. Isinusuko ko na sa iyo Ito ang yun. aking buhay. Oh. Ito na, yan na. Hindi ko na kayang mabuhay pa. Pero kumbaga, hindi niya inacknowledge talaga na, Yes. Hindi kumbaga, niya talaga sinisi. oo, hindi niya talaga isinisisi.
sa alahayam ko, bagkus Mm. lumapit pa rin siya sa alahayam para isuko ang Mm. kanyang buhay. Oo, Kasi kasi hindi niya na hindi ano ang to eh. Ah, ano to, hindi ang yung, alahayam ang nagbigay ng pahirap sa kanya. yes po, yes Mm. po. Kasi parang ang nararamdaman niya dito, pagsubok sa kanya ito, nakakalaban niya mismo si Satanas. Kaya isinusuko niya na yung laban na yon against kay Satanas kasi nga Mm. masyado na siyang nasaktan. Oo. Pero hindi sumusuko ang kanyang spiritual. Oo, yung Kung hindi ang espiritu niya physical hindi lamang. sumusuko. Yung physical lamang ang sumuko. Pero Oo. yung espiritu niya hindi sumuko sa alaya. Yun at yun pa din. Kaya ito, ano na siya eh, naghahanap na siya ng exit dito eh. Oh, sa Mm. ano, madaling madaling daan sa paghihirap niya na mapaiksi. Ito sinabi din ito ni David, yung verse 18. Ano ba ang tao para bigyan mo ng labis na pansin? Kaya hinayaan mo ako sa mga kamay ni Satanas upang subukin at Mhm. pahirapan tuwing umaga at bawat sandali. Hindi mo ba ako titingnan at hindi papansinin kahit sandali man lang? Kung Mm. ako ay nagkasala, ano ang aking nagawa sa iyo o alahayam ko? Ikaw na nakakakita ng lahat ng aming ginagawa. Bakit mo ako ginawang punterya ni Satanas? So, yun ang tanong niya. Mm. Ako ba ay naging pabigat sa iyo? Kung ako ay nagkasala, hindi mo ba ako mapapatawad sa aking mga kasalanan at pagkakamali? Sapagkat malapit na akong mahimlay sa alabok at tuluyan ng maglalaho. So ito Nakakaiyak yung naman. ito yung mga panaghoy niya, parang basta nakikita ko dito lahat ay sinusuko niya na sa alahayam. Ngunit hindi niya tinangka na wakasan ang buhay niya. Sa kabila ng kanyang mga paghihirap, hindi niya pa rin naisip na magpakamatay na nga lang ako para matapos na. Tsaka nakikiusap na siya rito. Oo, nakikiusap Nabigyan siya siya sa ng pansin. alahayam. Bigyan siya ng pansin. Mm. Kasi nga, masyado nang mabigat yung kanyang nararamdaman. Hindi niya na kaya. Oh, Kaya sabi ng mensahero, ito ay kakaiba na kaganapan sa buhay ng tao at sobra. hindi na mauulit sa panahon natin. Sobra ito. Sobra. Kasi kung halimbawa sa atin sa panahon natin ay mauulit ito, baka Hindi hindi kakayanin. kakayanin o hindi Hindi kakayanin kakayanin ng to. tao. Hindi kakayanin. Hmm. Kasi marami ng katanungan ng papasok sa kaisipan niya. Marami ng baka yung mga na yun, mga tanong na yun ay maging pagdududa na. Pero ito ang maganda namang kailangan matutunan natin na may mga devil's advocate talaga So, na magsasabi sa iyo ng kalahating katotohanan at kalahating kasinungalingan. sa isang Kailangan banda na, kailangan sa isang banda naman, matutunan natin ang discernment. sa isang banda naman mga kapatid, kaya naman ganito ang pananalig niya sa ating alakay. Kasi tandaan po natin din na nung araw, talagang nagpaparamdam sa kanila ang ating alakay. Sa atin naman, nagpaparamdam pa rin ang alahayam. Pero sila mismo kasi nakakausap nila sa panaginip, sa ano. Yun ang yun ang yun ang yun ang nagiging reference niya kung bakit yung kapit niya sa alahayam gano'n kahigpit. Pero mas ano pa rin, mas pinagpala pa rin tayo kasi hindi natin sila nakita
at hindi rin natin sila nakakausap. Pero nagising ang mga diwa natin. Naniwala tayo sa mga sinabi ng mensahero. Naniwala tayo, kaya nga naalis tayo sa Babylonia. So sa isang banda talagang kailangan matutunan din talaga natin at panghawakan ang Yun, mga panghawakan natin. salita, mga pangako ng ating alhayam. Kasi kahit kailan, hindi sumira sa kanyang salita at pangako ang alhayam. Yes. Yun nga po ang ang nangyari. Kung titingnan natin, yun po talaga ang nangyari sa atin. Nawalan tayo ng komunikasyon sa ating alahayam. Kasi dahil nga doon sa mga katibayan, sa mga kasulatan, sa mga libro, na nawala sa atin. Ang ating pagkakakilanlan nawala sa atin. Tapos ang ginawa pa ng mga Romano, hiniwalay ang Old Testament at New Testament. Tapos siningit pa nila si Pablo. Kaya tuluyang ang istorya ng Old Testament ay tuluyan hindi pinapansin dahil nakafocus masyado dito sa New Testament. Samantalang dapat nating hindi pinuputol o patuloy natin pinag-aaralan ng Old Testament. Kasi naandun din yun sa sinabi ng ating King Yahawashi na wala siyang babaguhin doon sa mga nakasulat o ang mga sinabi ng mga propeta. Kaya nagkaroon ng tawag nito, na-disconnect. Okay, so mayroon pa bang comment, mga kapatid? At medyo overtime na tayo. Hindi po. Pakibasa na lang po yung mga comments sa comment section. Meron ba? Nasa? Meron. Okay, so comments. Meron dito, ayun. Okay, sige, kapatid, pakibasa na lang. Okay. Hindi nagbibigay ang alahayam ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Yada. So, syempre. So, alam ng alahayam na kayang-kaya ni Job yun. Yung mga pagsubok na yun. Kasi kung hindi mo kakayanin at binigyan ka ni Satanas ng minsan mamamatay ka na lang. Yan ang notice kapag mahina yung tao. Hindi, ang gagawin ng alahayam, kukunin na lang niya agad kesa mapunta sa 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 nag-discuss natin yung pero yung mga kaibigan niya hindi natin masyadong napagtuunan bakit ganun magsalita yung mga devil's advocate kasi may inggit sa mga kaibigan niya. So, syempre, si Job noon, mataas ang may kaya sa buhay. So, basis sa nature na yung mga kaibigan siya, nagkaroon siya ng sakit, parang natuwa pa sa loob-loob nila, although, hypocrisy pinapakita nila na concerned sila kay Job, pero ang sa kanilang mga pananalita, parang nilalayo nila si Job sa kanyang paniniwala. Parang sinisisi nila yan. Kasi unrighteous ka, hindi naman tatanggalin sa iyo ng alahayam lahat ng pagpapala. Kung ginagawa mo ang tama, parang gano'n ang ng mga kaibigan niya na si Job ay may ginawang pagkakasala. Kaya siya pinahihirapan. Saka isa pa, yung self-righteousness ng mga
kaibigan nila. Kasi yung paghuhusga nila kay Job ay nasa level lang ng paghuhusga ng tao. Kung ano lang yung nakikita nila. Pero hindi nila alam kung ano ng alahayam. Hindi pinapaalam ng alahayam sa tao ang kanyang mga ginagawa. Unless kanyang pinagkaloob sa taong yon yung kanyang mga plano. Hindi, kumbaga domain ng mga alahayam yun eh. At saka hindi pinagkaloob sa kanila ang karunungan na malaman ang kanyang mga plano dito sa ating daigdig. Yun lang naman ang mga so ang maikokomento ko na may iba. Yes po sis, tama po. Dami nag-comment ah. Meron pa ba? Kasi Nakatanungan? yung mga hindi madinig kanina ni Sis Maria, kaya marami tayong nag-comment ngayon. Maraming comment dito sa mga Pero kung wala nang comment, meron tayong musika, Sis. Okay, sige. Pagsubok. Angkop na angkop pa. Salamat mga kapatid, mga manonood. Antabayanan nyo mga susunod na talakayan ng mga palitan ng pagsubok ng mga darating, pag-uusap. paniniwala natin ay laging panatilihin. Tayo ay lagi sa Kanya mananalangin, at ang banal na Torah ay yakapin. Tayo ay maninindigan sa lahayam. Mga pagsubok niya ay malalampasan. Tibay ng loob ang ating kailangan para sa kabutihan ng ating kawan. Pagsubok sadya din nating maiwasan. Ito'y kagustuhan ng alahayam. Sinusukat tayo kung hanggang saan. Paniniwala mo ba'y walang hangganan? Pagsubok sadya din natin maiwasan. Kayanin ang kanyang kagustuhan. Tayo ay mahal ng ating alahayam. Paniniwala mo ba'y walang hangganan? Tayo ay maninindigan sa alahayam. Mga pagsubok niya ay malalampasan. Tibay ng loob ang ating kailangan para sa kabutihan ng ating kawan. Nasasaktan man ang ating mga puso, umiiyak man tayo na parang nabibigo. O alahayam, ika'y aming sandigan
Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Pagsubok sadyanin natin maiwasan. Ito'y kagustuhan ng talahayang sinusukat tayo kung hanggang saan. Paniniwala mo ba'y walang hangganan? Pagsubok sadyanin natin maiwasan. Kayanin ang kanyang kagustuhan. Tayo ay mahal ng ating alahayang. Paniniwala mo ba'y walang hangganan? Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Iyada. Yada. Salamat mga kapatid. Salamat po. Be Hanggang blessed. sa muli. Be blessed.